Hello guys, good morning. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-set up ng low voltage disconnect na module. Kuan po ito, isang mahalagang parte kung kayo ay nag-DIY sa inyong solar. But before we start po, please don't forget to click the like and subscribe button para suporta na rin sa akin page. So start na po tayo. Una-una po sa lahat, para saan ba tong LVD o low voltage disconnect module? Ang device na to po ay mahalaga kasi sa every battery po mayroon tayong tinatawag na dip of discharge, na kung saan yan ang pinaka-safe na pwede mong gamitin capacity sa loob ng battery. Pag lalagpas ka kasi dyan, may tendency na madaling masira yung battery mo. Example, itong sa akin, ang akin ay dalawang 12 volts na lead gel type, lead acid battery. So lead acid, so 50% lang ang kanyang pwedeng gamitin. The rest, yun yung hindi pwedeng gamitin, kasi pag lumagpas ka doon or kung laging mong ginagamit yung halos yung capacity niya, tinakdang capacity niya, madaling masisira yung battery mo. Same din doon sa mga lithium iron phosphate na battery. So start na po tayo. Paano ba mag-set up ng LVD? Sa pag-set up ng LVD po, teka lang, i-zoom natin ha. Para tayo mag-zoom. Ayan. Pag-set up ng LVD, ito na lang para hindi kayo malito. May dalawang wire. Ito dito at saka yung sa taas. So itong sa left, dito mo ikakabit yung sa battery mo. Yan. Tapos itong nasa right, i-connect mo yan dun sa inverter mo or dito sa SCC mo. Meron diyang instruction kung saan ang positive at kung saan ang negative. Sa pag i-start, dapat yan ay para makita. So pag start po, una mong gagawin is to calibrate mo yung LVD mo. Paano mag-calibrate? Simple lang yan. Kukunin mo kung ilan ang actual voltage ng battery mo. Gamit ka ng voltmeter. Or kung wala naman, pwede na lang yung sa inverter mo. Yan. Hindi man masyadong accurate. Dito sa DC, medyo may balapitan na lang naman sa kung ilan ang actual na voltage na ng battery mo. So pag kuha nyo na, alam nyo na kung anong voltage, isi-set nyo na. Paano mag-set? So dito, ito sa plus, ilolong press mo lang yan. Long press ng madali, tapos magbi-blink. Yan. Isi-set mo yan kung ilan yung actual or gusto mong reading. Yung actual na voltage ng battery mo. Yan. Set mo yan kung ano yung reading ng battery mo or yung ilan yung reading ng voltmeter mo or inverter mo sa battery. Ilan yung laman. Tapos pag na-set nyo na, na-calibrate nyo na. Isi-set nyo naman kung ilan yung gusto nyong voltahe na magdi-disconnect. So paano yon? Ito lang, dalawang madali ang double click dito sa plus. Yan, malalaman nyo yan na pwede i-set pag nagbi-blink na yang dot. So sa akin, gusto kong magdi-disconnect siya sa 24.1 volts. Kasi 12 volts yung pinaka-safe.
12 volts times 2 kasi 24 volt system tong sa akin. So 24 plus 1 ko pa 0.1 para mas masyadong safe. Tapos sa pag siset naman sa reconnect, dalawang double click naman dito sa mabilisan, double click sa negative. Dito. Yan. Pag nibiblink na yan, pwede nyo na yang iset sa kung anong gusto mong voltahe. Siya magre-reconnect. Yan. So sa akin, gusto ko yung fully charge siya. So 24.1 plus 3.7, so mga 27.8. Gusto ko full charge talaga bago magamit uli yung battery. So pagkatapos nun meron pang isang setting, yung delay setting. Ano ang delay? Diba magre-reconnect ka, may delay time yan kung kano kabilis magre-reconnect sa iyong battery. So paano yan? Ito, ilolong press mo itong negative, tapos magbi-blink yan. Ikon mo yung ilang seconds ka magre-reconnect. 2 seconds, 1 second. Sa akin naman, ayoko nang may delay. So 0. Kaya kung aabot na siya sa yung reconnect voltage ko, automatic na siya, walang delay. So gano'n lang guys. So don't forget to click to like and subscribe my button po, at salamat sa panonood. Thank you.